what's up? Welcome back dito sa ating channel dito sa Bob's TV. Alright, so tayo nagbabalik ulit mga kababayan. At eto na nga ang ating pag-uusapan ngayon. No? Mga Chinese warship mga kababayan, tila naiinggit po sa balikatan exercises. Alam niyo itong China mga kababayan, wala na kasing kaibigan yung mga yan eh. Dahil sa mga ginagawa nila no, na panggugulo no, at panghaharas no, sa iba't ibang panig ng mundo mga kababayan, wala nang gustong makipagkaibigan sa China. At maging ang balikatan exercises mga kababayan ay kanilang ginugulo. Parang naiinggit na ang China mga kababayan, no? Or ang ginagawa nila dyan mga kababayan ay pinag-aaralan nila no, yung mga ginagawang formation, lalong-lalo na ng mga barko ng Pilipinas at Amerika, no, yung mga warship natin mga kababayan. At kung mapapansin ninyo, hindi po basta barko ang pinadala ng China dyan po sa West Philippine Sea kasi nandyan sa parte na yan no, yung balikatan exercises. Diba? Ang kanilang pinadala mga kababayan ay mga warship din po dyan sa balikatan. Ilabaga nakikisali sila. What if yun mga barko na lang kaya nila yung gawing target sa balikatan, no? At ang isang nakakagulat at nakakatakot na sitwasyon para sa China mga kababayan ay ang Japan, no? Dahil sumali na rin po ito sa balikatan exercises. Oh, anong masasabi nyo dyan mga kababayan? Huwag nyo kalimutang i-comment sa ibaba ang inyong mga opinion. At syempre, please don't forget to subscribe. At pakilike naman po ang ating video. 1 view, 1 like po sana. Maraming salamat. Para mas maraming makapanood ng ating video, pakishare na rin po yan. Okay, so panoorin natin itong balita na to mula sa GMA Integrated News mga kababayan. At ating pag-usapan. No? Itong balita na to. Alright? Play natin. Sa gitna ng papatuloy na balikatan na exercises ng Pilipinas at Amerika, lumahok na rin ang isang barko ng Japan. Oh, lumahok na rin ang Japan, mga kababayan. Yari na ang China. Mas lalong nainggit ang China, mga kababayan, no, sa nangyari na to. Dahil yung Japan, no, sumali na rin sa balikatan. What if, no, sumali yung South Korea, pati yung Taiwan? Kawawa naman ang China. Pag sumali yung South Korea at Taiwan, ako, lalo magwawala yan. Sasabihin nila, kami, tinatarget talaga ng mga yan. Manggigigil lalo yung mga yan. Dali natin. Apat na ang mga namataang barko ng China. Nakatutok si Chino Gaston. Apat na raw. Apat na ang mga namataang barko ng China. Nakatutok si Chino Gaston. Sa pangalawang sunod na araw na mataang nagmamasid ang mga barko ng Chinese People's Liberation Army Navy sa karagatan ng North Luzon sa loob ng EEZ ng Pilipinas. Mula sa 3 warship kahapon, nadagdagan pa ng isa ang 3 barko ng China. Unang nagpakita ang mga Chinese habang isinasagawa ang Division Tactics Exercises sa pagitan ng US, Philippine Navy at Philippine Coast Guard. Ito yung yung hinabol nila yung barko ng Philippine Navy mga babayan. Tapos nung nakita nila na nasa likod na no, yung barko ng Amerika na malaki, yung barko ng US Navy, kumaripas, tumakbo. Natakot mga babayan. No? Ito ngayon ang ang sequence niyan mga babayan. No? Kung pinangangalanda kanila sa buong mundo no, na kanila, yung parte na yan at pasok yan no, sa kanilang 9-dash line, 10-dash line pala. Kung totoong pasok yan no, sa kanilang pinangangalandakang 10-dash line, bakit hindi nila paputukan itong mga barko na to no, ng Amerika at ng Pilipinas? Diba? Bakit hindi nila harangin no, itong ginagawa na itong balikatan exercises dyan? No, katunayan lamang yan mga kababayan na kasinungalingan lang yung ginagawa o sinasabi ng China. Propaganda lang nila yan. Diba? Panakot lang nila yon. Diba? Para lang ma-justify nila yung kanilang mga ginagawa dyan.
Di ba? Malinaw eh. Oh, malinaw na panloloko yan, yung ginagawa na yan ng China. Malinaw na propaganda lang yung ginagawa na yan ng China, mga kababayan. Di ba? Kasi kung sinasabi nila, sa amin yan, pasok yan sa 10-dash line. Oh, bakit hindi nyo ngayon paputukan itong mga barko na to ng Amerika at ng Pilipinas dyan? Aber? Sige nga. Gawin nyo nga. Oh, di ba? Sa isang pahayag, ginumpirma ng Philippine Navy ang ginagawang pagmamasid ng mga barko ng Chinese Navy. Hindi naman daw naapektuhan ang Multilateral Maritime Event o MME at nasunod ang lahat na protocol sa pagtugon sa sitwasyon na naaayon sa international law. Oh, yun, no. Despite the presence of these PLA Navy vessels, the training activities proceeded without disruption. No? So, ibig sabihin, nagtuloy-tuloy lang no, yung kanilang mga activities doon. BRP Ramon Alcaraz and BRP Apolinario Mabini continued their operations as planned. The activities of the Chinese naval vessels have been addressed in accordance with international law and protocols. The Philippine Navy ships remain focused on their training objectives alongside our allies. So parang bahala ka dyan, China. Wala kang pakialam sa'yo. Parang ganun. Parang ganun ang ginawa dito. Chipwera ka, wala kami pakialam sa'yo, China. Diba? Kaninang umaga, sumali sa MME ang surveillance ship ng Japanese Maritime Self-Defense Force na agaw pansin dahil sa mataas at patulis na radar at sensors nito. Grabe, Ang BRP Apolinario Mabini at ang USS Comstock ng Amerika nagsagawa ng replenishment at sea simulation bilang paghahanda sa mga sitwasyon na kailangang mag-refuel sa gitna ng dagat ang mga barko ng mga magkakaalyadong bansa. Sa gitna ng pagsasanay, lumilipad sa himpapawid ang mga surveillance aircraft ng Japan at Amerika. Yun, Para no? sa GMA, Talagang bantay sarado, mga babayan. No? At talagang may aerial surveillance pa. No? Itong Amerika at yung Japan na gamit ang kanilang mga helicopters. Di ba? Yan ay para ma-monitor yung mga kalokohang gagawin ng China, mga babayan. Baka mamaya gumawa ng hindi maganda tong China eh. Yung mga China Navy na yan, yung mga PLA Navy na yan. Baka gumawa ng hindi maganda eh. Alam nyo na, malaking gulo yan, mga babayan. No? At sa isa pa mga balita, pagsasanay naman po ito, mga babayan ng mga air assets at mga missile capability. No? Ito yung mga babayan, yung mga, mga missile launcher naman ang kanilang ginamit dito. Narito ang ibang balitang tinutukan ng 24 Oras Weekend. Ipinamalas din sa balikatan exercises ang pagsasanay ng mga air asset at missile capability ng Philippine Air Force at US Marines. Nakatutok si Darlene Kai. Dito sa baybayin ng Naval Base sa San Antonio, Zambales, isa-isang pinalipad ang 13 drones. Bawat drone ay tinatarget, pinapuputukan at pinababagsak. Parte ito ng Integrated Air and Missile Defense Activity na bahagi ng nagpapatuloy na Balikatan 2025 Joint Military Exercises sa pagitan ng mga puwersa ng Pilipinas at Amerika. Maganda rito mga babayan, talagang lahat ng senaryo ginagawa nila dito sa Balikatan Exercises ngayon. Talagang makikita natin medyo compact yung kanilang ginagawang mga training ngayon, lahat ng scenarios, lahat ng pwedeng matutunan ng ating Armed Forces of the Philippines ay kanilang itinuturo ng Amerika, ng mga sundalo ng Amerika dito sa Pilipinas, di ba? Maganda pa rin talaga yung meron tayong balikatan exercises dahil na-develop, at mas natututo, maraming natututunan yung ating mga kasundaluhan. Pinangunahan ng Philippine Air Force at US Marines ang defense activity ngayong araw. Tampok sa training exercises na ito ang US MADIS o Marine Air Defense Integrated System na dinala at ginamit sa Pilipinas sa unang pagkakataon. Ang US MADIS ay ginagamit para sa pag-target ng short range o malapit ang depensa ng himpapawid mula sa lupa. Kakibat naman ang Spider ng Philippine Air Force. Ipinakita rin sa media ang US Avenger na isa ring short-range air defense missile system. Itong Integrated Air and Missile Defense Activity ng bahagi ng Balikatan 2025 ay layong ipakita yung kakayahang dumepensa laban sa mga banta o threat na manggagaling sa himpapawid. Malaki raw yung maitutulong nito sa depensa sa coastlines o dalampasigan. Right now that we have a threat from external. So continuous collaboration and joint training with the armed forces, US armed forces and other neighboring countries. So it's a very big help for us.
Nauna nang sinabi ng parehong Armed Forces of the Philippines at US Military Forces na ang joint exercises na ito ay hindi patungkol sa sino man o anumang partikular na bansa. Yan yung yan yung sinasabi lagi ng China, mga babayan, para lang mabahira ng politika yung balikatan exercises. Munta nga lang yung China, mga babayan no? Imagine mo, tagal-tagal na ng balikatan exercises. Ngayon lang sila magre-react ng ganyan. Ngayon lang sila magsasabi na parang kami tinatarget niya, no? China raw ang tinatarget ng balikatan exercises. Mga munta nga yan. Ano naman nila nasabi yan ang tagal-tagal na ng balikatan exercises ginagawa sa Pilipinas. Diba? Masyado lang reklamador talaga yung China. Mga patribida yung mga yan. Both the Marine Corps and the Armed Forces of the Philippines seek to modernize for peer competition. There's absolutely a complementary approach to this. So MADIS is short range, Spider is more of a medium range capability. They both engage different threats, and the more we work together, it'll only seek to enhance our collective lethality. Ayon sa Philippine Air Force, isasama nila ang MADIS sa mga irerekomendang military equipment na dapat ay mayroon din ang Pilipinas. Oo. We don't know what threat will happen. That's why we always train. Because of this training, it will enhance our skills and our capability and improve our doctrines. Para sa GMA, Mas natututo sila, mga babayan. Mas marami silang nalalaman, 'di ba? At mas naaano nila na kailangan pala natin 'to. No, kailangan natin 'to in the near future, baka gumamit ng ganito ang China. No? Alam niyo naman yung China ngayon gumagamit na ng mga drones 'di ba? Kagaya niya, no, submersible drones nakakuha sa mga karagatan natin. 'Di ba? So, basically, kailangan natin, no, yung mga ganitong klaseng armas. 'Di ba? Kontra sa mga ginagawa ngayon ng China. Kahit pa sabihin ng China na kami tinatarget, at sabihin ng Pilipinas na hindi naman kayo ang tinatarget. Well, basically, parang China talaga kasi sila lang naman yung pwede. No, posibleng gumawa ng mga ganung bagay. Diba? Yun nga lang, yung China kasi paranoid, mga kababayan. No? Alright, so yan, ano masasabi nyo dyan sa ating video upload ngayon? Please don't forget to subscribe, like, share, comment dyan sa comment section. Kita-kits tayo sa ating next video upload. Ito muli yan yung Kuya Mobs sa Mobs TV. Peace. I'm out.